Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, and in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mga Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our heads and let us pray. Almighty, ever-living God, constantly accomplish the Paschal mystery within us, that those who were pleased to make new in holy baptism
may under your protective care bear much fruit and come to the choice of life eternal. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Luke describes the end of the first missionary journey of Paul and Barnabas. The seed of the word that they planted now starts to grow. A reading from the Acts of the Apostles. After Paul and Barnabas had proclaimed the good news to that city and made a considerable number of disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. They strengthened the spirits of the disciples and exhorted them to persevere in the faith, saying, "It is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God." They appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting, commended them to the Lord, in whom they had put their faith. Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia. After proclaiming the word at Perga, they went down to Attalia. From there, they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work they had now accomplished. And when they arrived, they called the church together and reported what God had done with them and how he had opened the door of faith to the Gentiles. The word of the Lord. Thanks be to God. I will praise your name forever, my King and my God. I will praise your name forever, my King and my God. The Lord is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The Lord is good to all and compassionate toward all his works. I will praise your name forever, my King and my God. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. I will praise your name forever, my King and my God. Let them make known your might to the children of Adam and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is the kingdom for all ages, and your dominion endures through all generations. I will praise your name forever, my King and my God. On the second reading, at the end of the age, the people who remain faithful will be delivered from all the trials and suffering. They will become a new people, radiant as they are presented before the Lord Jesus. A reading from the book of Revelation. Then I, John, saw a new heaven and a new earth. The former heaven and the former earth had passed away, and the sea was no more. I also saw the holy city, a new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. I heard a loud voice from the throne saying, "Behold, God's dwelling is with the human race. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will always be with them as their God. He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain. For the old order has passed away." The one who sat on the throne said, "Behold, I make all things new." The word of the Lord. Thanks be to God.
says the Lord. Love one another as I have loved you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When Judas had left them, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and God will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. I give you a new commandment, love one another. As I have loved you, so you also should love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano nga ba ang purpose, kahulugan ng ating buhay? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo narito? Huwag ko sa inyo. Pero sigurado ako, mayroong purpose, may dahilan. Sapagkat lagi kong sinasabi, hindi tayo pamparami, hindi tayo pampagulo. May dahilan kung bakit tayo narito. Na kung ano yan, wag na po tayong sumagot ng kung ano-ano. At para makasigurado na tayo, doon na tayo sa kung ano ang sinasabing dahilan ng Diyos kung bakit nilikha niya tayo. Sapagkat naturalmente, ang may likha, ang siyang nakakaalam ng purpose ng kanyang nilikha. Kaya, alamin natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa pag-iralan. Maliwanag po ang sinasabi niya sa Isaiah 43 verse 7. "All who are called by my name, I created for my glory." Lahat daw ng tinawag niya sa kanyang pangalan ay nilikha niya para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi ibig sabihin walang kaluwalhatian ng Diyos. Mas lalong hindi ibig sabihin na nakadepende sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. It's just that nilikha tayo ng Diyos upang sa ating buhay mag-manifest, makita ang kanyang kaluwalhatian. Namely, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katarungan, ang kanyang wisdom, ang kanyang power, ang kanyang justice, ang kanyang goodness, ang kanyang gentleness, at marami pang iba. Sapagkat kung yan ay mapapanindigan at makikita ng tao o ng iba sa ating buhay, doon natin ang Diyos napaparangalan. Para lang din po kayo, mga magulang, o di ba? Kapag may magandang nangyayari o nagagawa yung anak ninyo, proud na proud kayo. Masaya kayo. Halimbawa, sa mga magulang na mga isasagala ngayon. Diba? Kayong unang-unang, ang ganda-ganda ng anak ko. Diba? Ang ganda ng anak ko.
Huwag mo sasabihin, hindi, mag-aaway kayo. At kung may pupuri sa anak mo, proud ka. Pag na-honor ang anak mo, pag nabigyan ng award or recognition, kapag nanalo sa isang competition, o kahit mapuri lang ng kung sino, proud ka sapagkat feeling mo, ikaw yung pinupuri ng tao. Ganun ang Diyos. Mas lalong ganun ang Diyos. Kapag tayo'y pinupuri ng tao at dahil sa atin ay napapapurihan ng Diyos, yun ang sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus. Matthew 5:16, "Let your light shine before men, that they may see your good works and that they may glorify your Father in heaven." Sinisigurado ko po sa inyo na anuman ang maging achievement natin, dapat yun ang end, dapat yun ang hantungan. Anuman ang maging achievement mo or natin, kung ito ay hindi hahantong sa pagpupuri ng tao sa Panginoon, walang kabuluhan yan. Walang kwenta yan. Sapagkat hindi yun ang ating misyon. Magiging masaya ka lang for quite some time, pero kapag hindi napapurihan ng tao ang Diyos dahil sa'yo, hindi mo nakikita yung connection doon, ay, papagod ka. Magiging kulang pa rin ang pakiramdam mo. Ito po ang dahilan kung bakit kapag nagpapaunlak akong magpa-picture kasama ninyo, lalo na kapag nakasibilyan ako, tinataas ko yung suot na krus ko. Di ako gumagano, no? Tinataas ko yung krus na suot ko. At kapag magpapapicture kayo, kasama ako dyan sa may labas ng simbahan, hanggat maaari, pinipilit ko kayong pumasok dito. Para kapag nagpa-picture tayo, nasa background ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nasabi ko na minsan, kapag may nagpapapicture, ibigay nyo sa sakristan kasi alam ng sakristan yung tamang anggulo ko. Hindi yung itsura ko, ha? Kundi yung pwesto ko, kasama si Lord sa likod natin dalawa. Kasi yun ang mas mahalaga. Ito rin ang dahilan kung bakit kahit proud na proud ka pang magpapakilala sa akin, "Father, taga Laguna ako, taga Batangas ako, Father, OFW ako, ang una kong pinuntahan ikaw, Father, follower mo ko." Follower tayo ni Kristo. Minsan, nararamdaman kong para ang dating ko, KJ. Para bang sinasabi, Father naman, siniseryoso pa yun. Seryoso yun! Hindi tayo followers ng kung sino. Follower lang tayo ni Kristo. Ito rin ang dahilan kung bakit napakarami kong imbitasyon na hindi pinaunlakan. Marami na akong imbitasyon, halimbawa sa radyo, sa TV. Akala nyo, ganito lang to. Pero hindi nyo ako nakita sa TV. Honestly. Hindi nyo rin ako makita kung saan-saan, kumakain, gano'n. Hindi nyo makita kung saan-saan. Bibihira yan. Sapagkat kapag pinaunlakan ko, lahat na yan, ay, malakas ang kutob ko. Ito, para sa sarili ko, tataas ang ere ko, ang sisikat na ako at hindi si Kristo. Sigurado ko yun. Kaya, ina-avoid ko talaga yun. At hindi lamang po ako ang pwedeng mabiktima ng gano'n, kayo rin, sapagkat kahit ordinaryong tao, may tukso na ang luwalhatiin, papurihan sa kanyang buhay ay ang kanyang sarili at di si Kristo. Yung simpleng pagkakasala natin, yun. Yung mga pagkakasala natin, maliwanag na indikasyon yun na ang pinupuri natin sa ating buhay ay ating sarili, hindi ang Panginoon. Kaya nga maliwanag ang sabi sa atin ni St. Paul sa 1 Corinthians 10:31, "In everything you do, sa lahat ng gagawin mo, iinom ka, kakain ka, lahat gawin mo sa ngalan ng pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo." Maganda nga po bago tayo matulog, yun ang isipin natin. Lahat ng ginawa natin sa buong araw, lahat. Kahit ano, lahat. And then, with all honesty, suriin natin, itanong natin sa ating sarili, papaano ko napapurihan ang Diyos sa pamamagitan ng mga activities kong ito? Yun. Magandang tanong yun. Para makita mo kung
napaparangalan natin ng Diyos. Baka naman sa halip na maparangalan, nabibigyan pa natin siya ng kahihiyan. Naalala ko tuloy yung warning lagi dati sa kaklase ko ng tatay niya. Nung kami nag-aaral pa sa elementary, sabi daw sa kanya tatay niya, okay lang na hindi ka ma-honor. Sabi parang ganito, okay lang na walang sabit, basta walang sabit. Ayun, hindi ko makakalimutan yun. Okay lang na walang sabit, basta walang sabit. Ang ibig sabihin nun, okay lang na walang sabit na honor, basta wag lang siyang gagawa ng something na horrible. So sana ganun din. Parangalan natin ang Panginoon natin at wag nating bibigyan ng kahiyan ang Panginoon natin. Now, sa ating mga readings, ito, maganda dito. Sa ating mga readings, binibigyan tayo ng Panginoong Diyos mismo ng mas epektibong paraan. Anong mas epektibo? Mas epektibo kaysa sa magandang sermon, kaysa sa magaling na manggamot bilang doktor, mas magandang paraan kaysa sa pagiging magaling na negosyante. Lahat ng mga magagandang achievements natin, hindi daw yan ang mas epektibong paraan. Ang mas epektibong paraan upang ang Diyos ay ating maparangalan sa ating buhay ay sa pamamagitan ng mga pangit nating karanasan. Karanasan ng kalungkutan, kapighatian, karamdaman, maging ng kamatayan. Ito yung pinakamensahe ng ating mga readings na napakinggan. Sa ating unang pagbasa ay sinasabi ni San Pablo sa kanyang mga kasama, nakasama sa kanilang misyon, which of course ay upang parangalan ng Panginoon na sila ay magdanas hindi lamang ng isa, kundi ng sangkatutak na kapighatian noon. Alain mo yun. It is necessary, sabi ni St. Paul, asama ito sa ating misyon upang maparangalan ng Panginoon. Na sinusuportahan naman ng ating kalawang pagbasa na sinasabi dito, papahiran ng Panginoon ang luha sa mga mata ng mga, siyempre, faithful na mapupunta sa langit kasama niya. Silang mga nagparangal sa Kanya, sa kabila ng pagdurusa. Sa ating mabuting balita ay sinabi mismo ng ating Panginoon, ngayon ay mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ilagay natin sa konteksto. Sinabi ito ng ating Panginoon Jesucristo habang kasasabi pa lang niya ng magiging pagkatatwa ni Pedro, paghuhudas ni Judas, at ng kanyang magiging kamatayan sa Kalbaryo. Yun ang konteksto ng sinasabi ni Kristong, ngayon ay mapaparangalan ng Diyos. Ang konteksto, nasa gitna ng matinding agony o paghihirap si Kristo. Pero sa kabila ng kontekstong ito, pinapurihan, iluwalhati pa rin ni Jesus ang Diyos. Siguro po ay pamilyar rin kayo kay Nick Vujicic. Yung preacher na kung saan-saan lupalop ng mundo pumupunta para mag-encourage na manampalataya kay Kristo. Pinanganak na mga walang baraso, mga walang kamay, mga walang binti, walang paa. Kaya nga effective yung preaching niya eh. Bakit? Niluluwalhati niya ang Diyos sa kabila ng kalagayan niya. Sinasabi niyang ang Diyos ay mabuti, marunong pa rin talaga sa kabila ng kalagayan niya. O sige, sa local tayo. Kamakailan, ito'y nai-sermon ko nung minsan. Si Cherry Tuaso naman ay isang Seventh-day Adventist. Isang padre de pamilya na nawala ng asawa at anak dahil dyan sa aksidente karambola sa Tarlac. O diba, kahit hindi Seventh-day Adventist, kahit tayo mga Katoliko, ako nga, parin eh. Naiyak ako sa sinabi niya. Abi, sabihin ba naman 2 beses at with conviction ha? Mabuti pa rin ang Panginoon. Sige nga, mga kapatid, paano mo sasabihin sa dalawang yan? Pag mo sabihin yan, hindi mo naranasan ko, matindi yung karanasan ng mga yan.
Pero sa kabila ng kanilang mga pangit na karanasan, ang Diyos ay kanila pa rin pinapurihan. May mas gaganda pa bang sermon siya? And so here, also based on our readings, God is telling us that we can also glorify Him, not just by winning, but also by losing. In fact, mas mag-glorify, mas maluluwalhati pa nga natin ng Diyos sa mga pangit na karanasan kasi hindi tayo po pwedeng magyabang. Mawawala talaga ang sarili natin. Magpapakumbaba talaga tayo kapag pinapupurihan natin ng Panginoon sa kabila ng mga problema na ating naranasan. Yun ang totoong pagpupuri at pagbibigay sa Diyos ng karangalan. Bagay or something na hindi magiging madali kung hindi natin ito tatanggapin bilang misyon natin. Kapag hindi natin ito tanggap bilang misyon natin, anumang problema na mangyari sa buhay natin, magagalit tayo. Ano ba naman to? Bakit ko naranasan to? Si Lord naman. Nakita nyo na? Magiging feeling entitled tayo. Kapag hindi natin inako na ang misyon natin ay papurihan ng Diyos at ang mas pinaka-epektibong paraan upang luwalhati ng Diyos sa buhay natin, not when everything is fine, but when everything is not so fine. By the way, hindi naging madali kay Nick. Ito sinasabi niya sa sharing niya, for the longest time, nalulungkot siya, umiiyak siya, at naisipan niyang magpatiwakal lang talaga. Hanggang sa nabasa niya, yung istorya ng lalaking bulag na ipinanganak sa John chapter 9, if I'm not mistaken, kung saan sinabi ni Kristo patungkol dun sa bulag. Nangyari ito sa kanya, nabulag siya upang mahayag ang kadakilaan at ang mga dakilang gawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Natatandaan niyo yung sinabi ni Kristo patungkol sa kamatayan ni Lazaro? Ano sabi ni Kristo patungkol sa kamatayan ni Lazaro? Nangyari ito, namatay si Lazaro upang luwalhatiin ang Diyos ng mga tao. Upang sa kanyang kalagayan, paniwalaan ng tao ang Diyos ay mabait, mabuti, makapangyarihan, maluwalhati at marunong pa rin naman. Yun ang pinatunayan ni Nick sa kanyang buhay. And by the way, hindi rin naging madali kay Jerry Tuasa. Sapagkat ang sabi niya, yung sa muo ng salita niya sa interview, nadurog po ang puso ko. Pero sigurado ko, hanggang sa naalala niya, yung sinasabi sa Biblia na napag-aralan niya bilang Seventh-day Adventist. Na tulad ni Job, sa kabila ng problema, dapat ang Diyos ay papurihan pa rin natin talaga. Mga kapatid, hilingin natin ang grasyang ito. As whether we like it or not, makararanas tayo ng problema. Sigurado yon. Ng mga mabibigat na problema, sigurado yon. Hilingin natin ang grasyang ito na mayakap natin ang misyon natin. Ang katuturan ng buhay natin sa mundo, not to feel good, but to be good. Tandaan yun, Para wala yung sense of entitlement. Lord, nasasaktan ako. Hindi maganda yung pakiramdam ko. Oo, hindi kita binuhay to feel good. Binuhay kita to be good para makasama mo ako dito sa buhay na ito. Upang sa buhay mo, ma-manifest mo that I am truly good. So sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na misa para pagdating ng mga problema, alam mo na, hindi mo na itatanong, ba't nangyari ito? At para magkaroon ng sudlong na sagot sa sinasagot nating, kaya nangyari yan, inalaw ng Diyos kasi alam niyang kaya mo. Kulang yun Ano kaya ko? Ano? Pagkatapos ito, ano ito? Pahirapan lang ako? No. Sudlungan mo. Kasi kulang yung alam ng Diyos kaya mo. Kulang na kulang yun Alam ng Diyos na kaya mo. At gusto niya na sa pamamagitan ng problema mong ito, maipakilala mo sa mga tao na siya'y mabuti pa rin talaga. Yun Kailangan nating tanggapin yun Para pag dumating yung problema,
Yes, hilingin natin, malampasan natin. Pero bago natin malampasan, hilingin natin na huwag nating sayangin. Na sa pamagitan ng problemang ito, ang Diyos ay mapanindigan, mapapurihan natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kung maako ang misyon ko na maparangalan ka sa buhay ko. Yes, sa pamamagitan ng pag-aaral ko ng mabuti, sa pamamagitan ng paggawa ko ng mga bagay na mabuti, na mga bagay na ikaka-proud ng mga tao, sa pamamagitan ko, ng mga bagay na makatutulong sa kanila, ng mga bagay na ikahanga. Panginoon, pero higit dito, inihiling ko na matanggap ko ang katotohanan na mission ko rin, na mapanindigan ka, na mabait ka pa rin, mapagmamahal ka pa rin, mabuti ka pa rin sa kabila ng mga problema na darating sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na maako ang mission na yon upang hindi masayang ang mga problemang maranasan ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin may grasya sa bawat pagdurusa, sapagkat gusto ng Panginoon na panindigan mo siya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ang papalakpak sa iyo o para sa iyo, hindi lang ang mga tao sa mundong ito, kundi ang mga anghel sa kalangitan. Yun ang tunay na karangalan na sa pamamagitan natin ang Diyos ay ating mapapurihan. Yung makita ng mga tao sa buhay natin na mahalagang sumasampalataya tayo kung lalapit kay Jesus, na malaki ang nagagawa ng pananampalataya natin kay Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasulang hanggan. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and life everlasting. Amen. Father, keep us close to your loving heart so that we may be faithful to the new commandment you have given to us, through which we shall be known as followers of your Son, Jesus. With confidence, let us pray. Lord, keep us safe in your love. Lord, keep us safe in your love. Empower church leaders to promote the dignity of every person. May they continue witnessing the genuine love before our brethren. We pray. Lord, keep us safe in your love. Guide the leaders of nations to foster compassion so as to promote peace and love through the Spirit's counsel. May they put an end to hatred, indifference, and war. We pray. Lord, keep us safe in your love. May Christ's love be the sure foundation and sustenance of couples who are preparing for marriage, as today look forward to sharing their life as husband and wife, as father and mother of their household. We pray. Lord, keep us safe in your love. Provide our land with more witnesses of Christ's love, Christian spouses and families, those called to the ordained ministry and religious life, single persons and widow. May the risen Lord be their source of spiritual and emotional strength. We pray. Lord, keep us safe in your love. Welcome our beloved dead who carried the hope of your Son's resurrections in their hearts into eternal life. We pray. Lord, keep us safe in your love. Let us pray for the urgent concern of our community and our personal intentions. We pray. Lord, keep us safe in your love. God our Father, we, your children, come before you, renew our hearts so that we may abide in your love and be genuine witnesses of your love toward a life of discipleship. Grant this through Christ, our resurrection and life. Amen. Amen. Offered sorry. Pagyalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon, amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan?
mo kami, sa yaman ay kapos. Gawing karapat-dapat bunga ng pagpapagod, sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay, at talak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin laging maihandog, sa banal mong apag ngayon, amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay, at alak na sagisag na bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala, habang naghihintay kami sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay, sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama aming buhay. Kapuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay, sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Mula sa lupa at bunga ng paggawa,
Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Napuri-puri ka, Diyos Ama, lumikha ng sanlibutan. Sa kabutihan mo, narito kaming nag-aalay sa gisag ng alak at tinapay. Paspasan mo kasama ang aming buhay. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. O God, who by the wonderful exchange effected in this sacrifice have made us partakers of the one supreme Godhead, grant, we pray, that as we have come to know your truth, we may make it ours by a worthy way of life, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them all to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation at all times, to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you, yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. Through him the children of light rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is a ransom from death, and in his rising the life of all has risen. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation.
giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads as we remember and pray for our departed loved ones. Kindly include Joyce, Oreo Iska, Yonga Maria Jose, Dalito Erickson, Coring Juan, Miguel Arsenio Serio, Benaminelli, Amang, Anita, Nene, Zeni, Lole, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasang walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world.
take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Lahat ay ihayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin pinag. Aking ihayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin sa suliranin ng tao. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri.
Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayang ang kadakilaan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman, magpakailanman. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasampi. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y hindi nago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasambitin. Sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray.
graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life through Christ our Lord. Amen. Maupo tayo saglit. Pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina. Ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusok, namulaklak, nanumbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang meron kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusok, namulaklak, nanumbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa dalinis,
sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Nazaret, salamat sa pag-ibig. Sa iyong bisig na palusog, na mulaklak, na numbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa dalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa dalinis, sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, pag-ibig na walang kapantay.
Harap tayo sa mahal na ina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hevae, a te susperamus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostente. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut dignificamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus satanima, ut dignum Filii Tui habitaculum efficimere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, dat cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione abstatibus malis et a morte perpetua liberemur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnet semper nobiscum. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na ina. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. the Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat. Thank you sa inyo.